Can you categorically say na ayaw niyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan kong kaibigan. Nagsalita ako si Sara Duterte November 27, 2024. Sara Duterte to Marcos, we've reached the point of no return. Ano naman ang response dito ni PBBM? Ang response niya, I will never say never. I will fight. So hindi ho ito first time na nag-extend ng olive branch si PBBM kay Sara Duterte. The first time, mga kababayan, was before all of this impeachment drama and all of this arrest drama. Ano yung tawag dyan? Mercy. Marcos Jr. open to reconcile with Duterte family. Okay, the president made a statement after he was asked in the first episode of his podcast if he wanted to make amends with the Duterte family. Sabi niya, "Oo, ayoko ng gulo, gusto ko makasundo sa lahat ng tao, mas maganda. Marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan." O, yun ang sinabi ni presidente. Pero mga kababayan, syempre ang interpretation dyan ng mga DDS, weak talaga! Weak si Bongbong Marcos talaga! Weak! Ayaw ituloy ang laban kung laban. Ganun, may ganun drama. Tapos meron pa akong mga naririnig, sabi, gusto mo na reconciliation matapos mong kidnapin si FPRRD? Alam nyo, mga DDS, patunayan nyo munang invalid yung warrant of arrest bago kayo magsisigaw na kidnapping. Pasinungalingan nyo muna yung warrant of arrest, number 1. Pangalawa, pasinungalingan nyo muna yung claim ng administrasyon na legal yung pag-surrender ng isang individual na meron ng kaso, meron ng proceeding sa ibang tribunal. Oo, kasi meron tayong tinatawag na batas, RA 9851. So, patunayan nyo muna yon bago kidnapping. But alam nyo mga kababayan, this is not the first time kung saan si PBBM ay nag-extend ng olive branch. Baka nakakalimutan ho nila. Nagsalita ako si Sara Duterte November 27, 2024. Sara Duterte to Marcos, we've reached the point of no return. Sabi, Vice President Duterte on Wednesday said there's no patching things up with President Ferdinand Marcos Jr. and that they have reached the point of no return, sabi. I believe we reached the point of no return and it's clear na they are really going after me. Gusto nila akong tanggalin sa posisyon. Yun ang sinabi ni Sara Duterte. Last year yan. Ano naman ang response dito ni PBBM? Ang response niya, I will never say never. I will fight. Never say never daw, sabi ni Presidente. Nung siya yung tinanong. Never say never was the response of President Ferdinand Marcos Jr. to Vice President Sara Duterte, who previously remarked that their broken alliance has now reached the point of no return. O, yun ang sinabi ni Presidente. So, hindi ho ito first time na nag-extend ng olive branch si PBBM kay Sara Duterte. The first time, mga kababayan, was before all of this impeachment drama and all of this arrest drama. Ano yung tawag dyan? Mercy. Kinakaawaan kita, gusto mo, magkaayos tayo. Ganoon ang tawag doon. Alam nyo mga kababayan, kasi si PBBM is currently at the position of strength. Siya pa rin naman ang presidente. Regardless kung ano ang komposisyon ng Senado, siya pa rin ang presidente. Siya pa rin ang presidente ng mga Pilipinas, mga DDS na nandito. Oo. Bukas ng umaga, gigising kayo, si PBBM pa rin ang presidente. Hanggang 2028, si BBBM pa rin ang presidente. Wala kayong magagawa. Itong mga sinasabi niya na to, mga kababayan, ito ay grasya na or palugit na binibigay sa mga Duterte. It's not an act of weakness. Kung gusto ni Sara ng bloodbath, o di mag-bloodbath, walang problema. Malapit ng impeachment, ilang buwan na lang. And whether si Sara Duterte is acquitted or not, alam nyo mga kababayan, she will not come out of the impeachment na malakas. No, she won't. At hindi pa tapos.
Huwag niyong kalimutan, meron pang 3 ICC warrant of arrest na lalabas. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Aha. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yeah. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. O, tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. Opo. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, Medyo matagal eh. matagal talaga. Matagal yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Pero sabi ko, kailangan magawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. And if not us, who? If not now, when? Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala eh. Na meron ng 2 klase ng politika. Yung politika na makakabuti sa Pilipino, yung politika na makasasama rin sa Pilipino. Ang nangyari ho kasi, mga kababayan, for the past 3 years, is mas marami ho kasi yung politika na umigil sa ikabubuti ng mga Pilipino. Lalong-lalo na, mga kababayan, yung politika na pinipigilan yung implementasyon ng mga programa na ikabubuti rin ng mga Pilipino. Para kang sasakyan na may hila-hila ka, meron kang hila-hilang isa pang sasakyan na mas malaki pa sa sasakyan mo. Tapos hindi ka naka 4x4. Paano ka uusad? Usad ka pero bagal. So yun yung sinasabi dito ni PBBM na pamumulitika. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Humingi ng categorical. Ano yung categorical answer? Hayaan nyo na sa Senado yan. Walang oo, walang hindi. Bahala ka sa buhay mo. Sabihin nyo ng playing safe, sabihin nyo ng masyadong gray area, etc. etc. At least he has plausible deniability. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan kong kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Ano kaya yung sasabihin ni Presidente? Pinigilan niya yung sarili niya eh. Pinigilan yung sarili eh. Ano kaya yun? Pagka... Yun nga eh. Yun nga ang problema sa mga DDS, mga kababayan. Ang issue nila kay PBBM, it's not policy. Ang issue nila kay PBBM, ayaw lang nila sa kanya. Bakit? Kasi ang gusto nila, sila yung nakaupo. Yun yung panggugulo na sinasabi ni PBBM. Ang gusto ni PBBM, stability. Magkaayos tayo. Bakit? Kasi taong bayan na makikinabang eh. Magtalo tayo sa polisiya. Sige, walang problema. Pag ang pinagtalunan nyo ay polisiya, mas gumaganda yung batas eh. The more you talk about it, the more na nagkakaroon ng conflict sa kung paano kinakraft at kung paano to i-implement, mas mapapaganda, hindi ba? Mapapaganda. Eh, ang ginagawa kasi ng mga Duterte, hindi naman sila naikipagdebate about policy. Anong gusto nilang debatihin? Bangag! Bangag! Marcos, bangag! Ganun eh. Gusto ko ng bloodbath! Oo. Diba? I mean,
Anong gusto niyong anong polisiya ang magagawa doon? Sige nga.